Ah, hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Kung mas nakakalakad ba ang mga anak natin Correct. na hindi nasasaktan, hindi nababastos ng mga drug addict nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo, pag bumalik ang illegal na droga, bumalik na nga po ang korupsyon sa gobyerno, bumabaha na nga ang korupsyon, droga. Ang Ngayon, taong bayan na po ang humusga kung nakinabang ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs. Correct. Yung panahon niya bilang Pangulo. Yan ang isa sa kanyang pinangako. 2016, yan ang kanyang pinangako sa Pilipino. Lalabanan niya ang illegal na droga, lalabanan niya po ang kriminalidad. Nakinabang tayo, yung mga OFWs. Tama. May peace of mind sila na nagtatrabaho sa abroad na hindi nasasaktan ang kanilang mga anak at hindi nababastos ang kanilang mga anak na naglalakad sa gabi. Nakakauwi ng safe, nakakauwi ng hindi nasasaktan. Pag bumalik ang illegal na droga, mas nakakatakot. Exactly. Ginawa niya po ito para sa taong bayan. Sa mga At matitino. nagkaroon po siya ng mataas na approval rating nung nag-umpisa ang kanyang administrasyon hanggang natapos. 87% ang kanyang approval rating dahil sa kanyang strong stance or strong position against illegal drugs. Kayo na pong humusga, mga kababayan. Correct. At dun sa ukol naman sa reward system, wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa pulis, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng pulis, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. Correct. Nadoble po ng 2018 ang sahod nila sa mga entry position. Full support po si dating Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan niya po ang pulis dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Sinusuportahan niya. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong gobernador, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya. Umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga gera o may nasasaktan, nagbibigay ho siya ng tulong sa kanila, sa mga wounded in action, talk to troops. Binibigyan niya po ng tulong yan. Pumupunta siya sa pinakasulok ng Pilipinas, even sa Hulo, para makipagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan niya po ang military at uniform personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system. Correct. Na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. At ako naman po, senador na po ako 2019 po ako naging senador. Dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador. At wala na po akong kinalaman sa day-to-day operation ng President Rodrigo Duterte. At hindi naman maiwasan, panahon ng pandemya, nandiyan po ako sa tabi niya. Tinututukan natin paano natin malampasan yung pandemya. At hindi ko naman po kinakaila sa inyo na malapit po ako sa kanya at parati ko siyang sinasamahan in my own personal capacity. Pero wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Kaya nga. Next move nyo ngayon? Anong next move? Kung kakailanganin po na kailanganin mag-imbestiga rin po dito, ako naman kung ano lang yung katotohanan, the truth lang po. Dito lang tayo umikot sa katotohanan at hindi tayo magkakamali dyan. Magpapayag po kayo ng beses. Kung kakailanganin po para magkaroon tayo ng parallel investigation dito sa Senado para malaman po natin ng katotohanan, I'm
very much willing na mag-file din po ng resolution para magkaroon po ng investigation rin po dito sa Senado para malaman natin kung ano lang yung totoo. Ay, sa lahat ng kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating pakinggan dito. Lalong-lalo na ang ating chairperson, si Senator Bato, is the chairperson of the Committee on Peace and Order. At siya po ay Chief PNP. Okay, yan. Diyan lang. Ayan, nanindigan si Senator Go na talagang wala yung reward system na sinasabi ni Garma ngayon. Mayroong nagsasabi daw na kaya daw, nasabi ni Garma daw, yang ganyan, dahil iniipit na siya. Mayroon nagbulong-bulong daw yon, iniipit daw na si Garma, kaya umiiyak at binigyan daw ng script ng mga demonyong bangag na gobyerno na yun daw ang sasabihin. Yun daw ang mga bulong-bulong, kaya daw umiiyak si Garma. Yan, mismo si PRRD rin nagsasabi na walang reward system. Kung sino man yung makapatay. Lahat ng mga sinasabi ni Garma sa Quad Committee ay puro kasinungalingan. Kaya wag na wag kayong maniniwala sa mga propaganda ngayon kasi talamak na talaga ngayon ang mga fabricated na mga kasinungalingang propaganda na para pag-demoralize, i-demoralize talaga ang lahat ng mga nakadikit kay Duterte, pati ang mga Duterte, dahil pinopolitika nila at talagang takot silang sa mga Duterte ngayong 2025. Kaya gustong-gusto nila sisiraan ang lahat ng mga nakadikit kay Duterte. Ito sila ni Senator Go, si Bongo, o si Bato, o kung sino man na makadikit sa mga Duterte, gagawa nila ng mga maling aligasyon na puro kasinungalingan. At anyway, lahat naman nakikinabang sa drug war ay ang mga matitinong taong bayan na lalo na yung mga OFW na andoon sa ibang bansa na dating presidente na walang pakialam din sa droga, katulad ngayon sa ginagawa ni Bangag Marcos na wala din pakialam sa droga, hindi pinapagpatuloy ang drug war ni PRRD, marami na ngayong nakidnap. Araw-araw, maraming namamatay na kabataan, na kidnap, na torjak, na iyot ng mga drug addict. Dahil ang problema ngayon, talamak na yung mga bangag sa droga na nasa kalsada. Kaya nakakatakot na ngayon, dahil kahit nanay nga, basta lumabas ng gabi, hindi na makauwi, patay na, kung saan na lang pinagtatapon-tapon yung mga patay na katawan. Dahil nga sa droga yan, dahil maraming mga drug addict na mga baliw na, yung mga utak hindi na matitino. Pag makakita ng babae, ang nasa utak ng mga drug addict na maputang inang iyan, dapat nga yan pinapatay. Tulad ng ginagawa ni PRRD. Dahil nawawala yung safety ng Pilipinas, nawawala yung mga safety ng mga kabataan dahil sa mga drug addict ngayon na sila na ang nagpalaboy-laboy na naman ngayon sa kalsada. Noong panahon ni PRRD, sa loob ng 6 na taon, binigay niya ang safety ng mga kabataan. Kahit sinong mga nanay magsasabi, mas safety sila noong panahon ni PRRD. Sa mga anak nila, takot makipagsasali ng mga droga, hindi takot lalabas ng gabi dahil walang nangyayari. Kampanti ang loob ng mga parents noong panahon ni PRRD.
Dahil nga ang mga pulis, marami ang tumino na pulis noon panahon ni PRRD. Hindi katulad ngayon na marami na namang mga pulis na salot. Puwera lang sa mga matitino Kaya sinabi ko, marami na naman, bumalik na naman yung mga salot na mga pulis. Kahit si Captain Dado, sinasabi yan. Panahon ni Pinoy, ganun din. Kaya pag upo ni PRRD, di ba, maraming pulis, mga general na mga involved sa droga, pati mga piskalya, di ba? Marami ang pinatanggal ni PRRD, marami ang nagsurrender, takot mamatay na mga pusher, mga drug addict. So ano bang ebidensya? Ano ba 'yan, 'di ba? Mga ebidensya na 'yan na talagang successful ang drug war ni PRRD. Tapos ngayon, pilit na sinisira ng mga Quadcom. Pilit nilang sinisira ang drug war ni PRRD, lalo ka na barbers. Ikaw, party list barbers, ang kakapal ng mukha mo. Walang hiya ka. Dati, talagang yung suportado mo ang drug war ni PRRD. Kasi daw walang pinakaunang presidente na nagpalabas ng drug war na sumasagupa sa mga ganitong malalaking tao na mga involved sa droga. Only PRRD. Barbers, natandaan mo pa yung mga salita mong masasarap sa drug war ni PRRD, barbers? Ang mukha mo, barbers, talagang double standard ka, balimbing kang, hinayupa ka. Dapat hindi ka na ibuto, wala kang kwintang party list congressman dyan sa Kuwait Committee. Dati, magsalita ka sa drug war, sa speech mo, puring-puri mo si PRRD dahil sa drug war. Dahil marami ang nagsurrender na mga addict, mga pusher, o kung ano-ano pa yung pagpupuri mo sa drug war. Dahil daw yung nakaraang mga presidente, puro lang salita, wala namang ginagawa. Kundi si PRRD lang talaga ang lumaban sa matinding laban sa droga ngayon. Kaya kailangan suportahan natin at ipagpatuloy ang drug war. Diba? Sinasabi mo ito, barbers, noon? Ngayon, ano na, barbers? Anong nangyari? Bakit biglang bumaliktad yung kaluluwa mo ngayon? Himod poet ka na kay tambaluslos? Talaga bang mabigat ang pera na pang sungalngal ni tambaluslos sa inyo? Yun ba yun? Kaya bumaliktad na kayo? Gusto nyo nang sisirain ang drug war ni PRRD noon na halos lahat mga matitinong taong bayan nakikinabang kayo, mga putang ina ninyo sa drug war ni PRRD. Lahat ng mga biktima noon sa mga drug addict, di ba, nakikinabang kayo? Tapos ngayon, iba na, sisirain nyo na, pilit nyo nang ipabagsak ang Presidenteng Duterte dahil sa drug war niya noon. Wala kang kwinta, barbers. Ngayon, mas lalong paniniwalaan mo pa yung hinayupak na drug lord na Kerwin Espinosa na isang tanga at bubo. Wala kang kwinta, barbers. Ang mukha mo, double standard ka. Dahil siguro yan, mabigat. Mas malaki siguro ang sinungalngal ni Tambaloslos sa inyo. Kaya ganyan na lang kayo pagka makalimot sa mga sinasabi ninyo noong panahon ni PRRD. Lalo ka na, barbers. Puring-puri mo ang drug war ni PRRD noon. Walang hiya ka. Kapal ng mukha mo. Wala kang kwinta.